Magandang umaga sa inyo lahat, mga kaputukan, o magandang gabi. O, depende kung nasa ang party kayo ng mundo. Kamusta na kayo dyan, no? Alam ko marami nanonood ng video ko. May mga nasa US, meron din nasa Europe, Middle East, tapos yung iba nasa Pilipinas, no? Karamihan nasa Pilipinas. So, pasensya na kayo, matagal ako hindi nakapag-video. Naging busy tayo sa trabaho at saka sa kalusugan natin. Alright, so ngayon, may gusto lang ko i-share, no? Um, kanina, nag-inventory ako ng mga bala ko. May nakita ako mga lumang hollow point. Okay, so nakalimutan ko na kung anong brand yun eh. Nagamit ko na yung iba nito sa ibang baril ko dati. I think nagamit ko na to sa Glock. Nagamit ko na rin dun sa yung Map 1 ko dati. Tsaka sa iba pa, I think sa isang 1911 ko pa, nagamit ko na rin na 9mm. So, sinubukan ko siya last time sa sa Shadow 2, yung barrel bushing na Shadow 2 ko. Anong nangyari sa kanya? Pumasok siya, kala ko pumasok ng buong buo, pero nung i-eject ko na, kasi hindi ko naman siya pinutok, naiwan yung head doon sa barrel. So, ang ginawa ko, minarkahan ko na siya na parang nasa utak ko na hindi na ako gagamit ng bala na yon doon sa Shadow 2. Kanina, nakita ko siya uli, tapos nagkataon hawak ko yung TS2 orange. Sinubukan ko. And parehas, ganun din ang nangyari. Alright? So, ano yung nangyari? So, ang nangyari is, sinubukan ko kung pwede, kasi nga, tinry ko muna, no? Kasi dapat gagawin ko lang, yung lalagay ko sa magazine pag emergency habang nandito sa bahay, pag kinailangan, may madadampot ako ng magazine ng TS2 na merong bala. So, nangyari, ito yung sample pala ng head. Okay, yan yung sample ng head. Paano ko ba i-focus yan? Ito yung sample ng head, no? Ng bala. Ayan, hollow point yan. Okay, tapos yung shell niya, ito yung galing sa Shadow 2. Sa Shadow 2 to nang galing. So nahiwalay siya, mapupunan niyo, ayan, no? Hindi pa pumuputok yan. Alright? So ngayon, ayan yung problema ko. Kasi, at saka gusto ko i-share sa inyo. Kaya diba doon sa isang video, ang suggestion ko, bago kayo gumamit ng iba't ibang bala na pang carry, subukan nyo muna. Okay? Kasi mamaya hindi fit. Naalala ko dati, I think binanggit ko rin sa video ko, di ba? Ano naman yung caliber 45 hollow point na isang kilalang brand. Hindi po mapasok doon sa isang 1911 ko, umiipit siya. So sa case na to, nagpi-feed naman siya, akala ko, okay, yung pala, hindi fully or naiipit pala yung head. Kaya nung in-eject ko, ito, papakita ko sa inyo, tanggalin ko yung magazine. Sana makita nyo. Teka ha. Post ko ako, walang flashlight. Yan. Ito na ako ulit. Ang tanga ko, di ba? May flashlight pala sa harap ko. Lumabas pa ako ng kwarto. Anyway, hindi ko alam kung makikita nyo eh. Pero subukan natin ha. Yan. Ay, hindi kita. Teka ha, tinitignan ko kung paano Okay. Hindi talaga kita. Wala, hindi kita. Nakaharang na yun. Kung mapupunan nyo, may ilaw dito. Ayun may parang sa barrel. Ayun, makikita nyo, may nakaharang sa loob, di ba? Nakikita nyo pa, di ba? Hindi siya pumasok ng buong buo, no? Nakita nyo, may konting awang, di ba, sa grove. Di ba? Yung sa grove, di ba? Yun, Okay? So, yun. May nakaharang. So, yun yung head. Okay? So, tapos, anong nangyari pa, pag, syempre, siya, no? Pagka ine-eject ko siya, so pag hila kong ganon, pagka eject ko, sumabog sa mukha ko yung powder. Okay, so sumabog, kumalat sa katawan ko yung powder. Kasi nga, nakaganyan ako, no? Of course, safe direction. Tinitignan ko, kasi siya, medyo mahigpit. So, tinitignan ko, di ba? Nakaganyan ako. Pag ganon ko, boom, binigla ako. Kumalat sa akin yung gunpowder. So ngayon ito, pipilitin ko siyang baklasin, share ko sa inyo. So pag nangyari yon, mas maganda kung merong gunsmith, dali nyo na sa gunsmith. Pero kung sanay na kayo sa baril,
kumbaga basic na nangyayari to, no? Wala naman siya sa loob talaga, na hindi siya yung parang ano eh, 'di ba? Yung hindi siya yung yung pumasok sa loob ng barrel, nasa chamber lang siya. So dapat mabilis lang to. Pag sinundot to, mabilis lang. Hindi abot, 'di ba? Kaya, kuha tayo ng pansundot. Okay? Kaya lang. Pause uli natin. Alright. 'Di ba? Pinos ko pa. Puta talaga. Ang mangyayari sa akin, hindi ko nakabisado kung nasaan mga gamit ko. Nandun lang pala sa tabi ko. Okay, hanapin natin, ha? Wala. Ba't nawala yung pasundot ko? Shit, saan na pumunta yun? Ba't nawala? Wala. Baka napunta dito sa isa ko. Kaya na ulit kayo, ha? Alam niyo, hindi. Tamad ako mag-edit. Okay, bihira ako mag-edit. So, bear with me. Hanapin natin yung pansundot ko. Actually, yung pansundot ko, lumang lumang handle ng cleaning kit. Maganda kasi aluminum, hindi nakakagasgas ng barrel. Ayan, oh. So, mapupunan nyo. Ayan, oh. Tumutukod siya, hindi siya lumulusot dito. Okay, so normally, mahirap yan kung pumasok na sa barrel yung head. Sa case na to kasi, nandun lang siya sa may kumbaga yung sa the chamber, di ba? Tas simula pa lang nung may mga grooves, no? So, madali lang to dapat. Saan na ba yung aking mallet? Plastic. Okay. So, rubber mallet lang gagamitin natin kasi hindi naman expected na mahirap, no? Yun, lumusot na. Alright, so yun, ito yung natanggal, oh. O yan, oh, wala nang bara, oh. Kita na, di ba? Okay. So, ayan. Ito siya, no? Ito yung head. Yan yung lumusot. So, in short, ang nangyayari dito, pag siguro hindi ko alam kung kung malaki to kasi di ba anong nangyari is kumapit siya doon kaagad sa may groove, no? So ibig sabihin pag chamber sa kanya dapat hindi pa sasayad to yung gilid na to, di ba? Halimbawa, kuha tayo ng amo ng yung buo yung buo to, yan. So, dapat, pagka nag-chamber ka, di ba, may, yung dulo ng chamber mo, sasayad tong, ito, yung pinakadulo ng basyo. Okay? Ito, yung guhit. Tas, di ba, yung head, dapat hindi pa muna basta sasayad yan doon sa mga gilid ng barrel mo. So, sa case na to, umipit na siya. Kaya nung nag-eject ako, pinilit ko, natanggal. No? Natanggal siya sa pagkakasit niya dito sa shell. Okay, so ewan ko paano solusyon dito. Pero doon ko na ito gagamitin sa ibang barrel. But definitely, ayun, experience ko sa Shadow 2 at saka sa TS2 ko. So, pagka meron kayong mga bagong ammunition, ito sabihin ko na, whether it's hollow point or not or whatever type of ammo, subukan nyo muna. Huwag nyo basta, yung iba, di ba, bibili na mahal tapos lalagay sa magazine agad. Tapos pang carry. O kaya pang emergency kagad, yung naka-standby na magazine. O kaya naka-load na kagad sa bahay, no? Kala nyo minsan naka-load na maayos, yung pala hindi. Okay? So buti na lang, tinesting ko. Anyway, nangyari at least, di ba, doon sa TS2 at saka sa Shadow 2 at saka sa TS2. Okay, so sa ibang baril ko na lang gagamitin to. Kalimutan ko na yung brand bigay lang to sa akin ng isang kaibigan. Yung aking kumpare, I remember, no? Sinesave ko to sa mga mababait na taong pwede gustong pumasok sa bahay. Yan. So, yun lang, sinare ko lang sa inyo kasi it could happen to anyone. Kaya pag bumili kayo, hindi porkit branded, hindi porkit mahal, hindi porkit maganda ang itsura, okay na. Okay? So, ganun din. Actually, yung di ba, naalala meron akong hollow point na tines sa Armscore. Wala naman ako naging problema sa Armscore pagdating ko sa Shadow 2 at saka sa TS2 ko. Kasi ito, sinubukan ko rin to. Itong mga bala na to, hindi ko alam kung ano to. Makabigay lang to sa akin din ng isang kaibigan, no?
Okay naman to sa lahat ng baril ko, walang problema. Okay? So, yun. Ingat kayo. Tapos, pwede mangyari sa inyo yung nangyari sa akin kanina. Kala ko maayos yung seating, yung pala hindi maayos, nakatukod na pala, nakaipit na yung head. So hindi ko alam, no, halimbawa sa nangyari yun sa range, hindi ko alam kung ano mangyayari doon pagputok. Alright? Oh, nangyari sa baril ko, ba't ganon? Ay. So yun. Tinitignan ko kasi habang kinakasakas ako, umiipit. May mga gunpowder sa loob. Kailangan ko siya linisin ngayon. Alright? Oh shit. Natamad na ako maglinis. Anyway, hanggang sa susunod. Maraming salamat ulit sa panonood. And hanapin nyo yung Facebook ko, Beng Celestino. Okay? Pwede kayo mag-message doon kung meron kayong mga katanungan. Marami nagtatanong sa akin doon. Kasi minsan yung mga message nyo sa mga video ko sa YouTube, late ko na nakikita. At least yun sa Messenger. Yung personal account ko, Beng Celestino, tas may KP sa dulo. Pero mas maganda ko doon sa public page ko. Pwede kayo magtanong. Tas kung gusto nyo, may gusto kayong video na gusto nyo i-gawin ko, huwag kayo mahiya. Sabihin nyo lang. Alam nyo naman kaya ako ginawa yung page ko na yun para makatulong sa mga bagong shooter, no? Tsaka yung mga bagong nagmay-ari ng baril at tsaka yung gustong magmay-ari ng baril. Nang legal, ha? Nang legal. Legal tayo lagi dapat. Alright? Yun lang. Sinashare ko lang. Stay safe mga kapatid, mga kaputukan. Bye.